tatalunan pa. At iba pang mga usaping kayo lang sa legislatura bilang mga nagsulat ng batas ang makakapaglinaw. Sa unang araw po ng trabaho matapos ang SONA, ihahain natin sa Kongreso ang panukalang 2.606 trillion pesos na 2015 national budget. Gaya na lagi, binuo ito kasama ang mamamayan gamit ang estratehiyang naglalaan ng pondo kung saan lamang ito tunay na maghahatid ng benepisyo. Umaasa po tayo sa pakikisa ng ating mga mambabatas na pagtibayan ito bilang pangunahing instrumento sa paglikha ng pagkakataon para sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan naman po natin ngayon ang isang benepisaryo ng Alternative Learning System program po ng DepEd. Ako po si Maria Cecilia Proelda. Bali na balitaan ko po sa mga kasamahan kong taga-Sambales din po nung naririto sa Rosario na maganda daw po ang hanap buhay dito sa puting kahoy, kaya kami po ay napalipat dito. Prioridad nga po namin mga tribo maghanap ng pagkain kaysa po pagtuunan ng pansin ang pag-aaral. Sobra pong mahalaga sa akin ng pag-aaral, lalo na po nung nakapasa ako ng ALS dahil kung sana ito na po yung naging simula na matupad ko yung aking pangarap na maging isang teacher. Sa tingin ko po, gaganda ang buhay ng mga kabataan ay ito sa amin kapag nakapag-aral. Hindi po ako nakapasok sa ALS, kung sana hindi ko po malalaman yung mga karapatan namin bilang katutubo. At hindi rin po namin may papaglaban yung aming tinatawag na lupain ninuno. Na ngayon po sa awa ng Diyos ay ilalakad na po ng NCIP para matutuluhan yung lupa at may award na sa amin. Pag ako po nakatapos ng kursong edukasyon, gusto ko po makapagturo sa aming komunidad. At gusto ko rin po may pamahagi kung ano man yung mga nalalaman ko at higit na kaalaman na dapat ibigay sa mga katutubong AITA. Napakalaki po na naitulong ng ALS. Dahil bukod po nga sa ngayon po ay ako estudyante ng Luwasing, kung saan po mas lalo po nakilala yung aming komunidad. Marami po po tumulong, lalo na po yung mga kabataan namin. Kung saan para sinundan nila ang yapa ko, mas higit na po marami yung nag-aaral ko sa dati. Mga babayan, siya po at ang marami pang benepisyaryong tulad niya ang natatabunan sa tuwing umiingay ang orkestra ng negativismo sa balita. Ito maingay na ito, sadyang sinasara ang isip at namumuhay sa sariling mundo at realidad. Habang nakikita ang pagbabago sa lipunan, nangyayari na nga ang ating inaasahan. Lalong dumadalas, lalong umiinit, at lalong tumitindi ang pag-atake nila sa atin. Habang lumilinaw ang benepisyo ng reforma, pahirap ng pahirap ang pag-asang magtagumpay ang paninilang nila. Kaya nagtatanim sila ng duda, desperado na po sila. Bakit nga po ba sila galit na galit? Tingnan po natin ang kanilang motibasyon. Para sa mga ginawa ng negosyo ang kanilang posisyon, umaayos natin ang mga sistema, nawawalan sila ng pagkakataong mansamantala. Natural lang na kontrahin nila tayo. Ito naman walang ibang layunin kundi baksak ang gobyerno. Pwede lang madagdagan ang kanilang hanay kung marami ng durusa at nawalan ng tiwala sa sistema. Ngayon nakukumpuni na ang sistema at natutugunan ang pagdurusa. Nababawasan na ang pwede nilang i-recruit. Kaya pakunti ng pakunti ang kanilang bilang. Natural lang din na kontrahin nila tayo. Ang pinakamaingay na kumukontra sa atin ay ang ayaw ng transformasyon. Dahil nagsamantala at nakilabang sila sa lumang kalakaran. Ganito ko nga po naisip ang ating sitwasyon. Para tayong mga mamamayan, matagal na naipit sa isang isla, kung saan may nag-iisang tindahan. Dahil walang pagpipilian, nagpapatas sila ng kanilang presyo kung kailan nila gusto. At talaga nga naman pong inaabuso tayo. Inatasan po ninyo akong itimon ang bangka ng Estado tungo sa kabilang isla kung saan mas maraming tindahan, mas maraming pagpipilian, mas maayos ang buhay at mas malawak ang pagkakataon. Siyempre po, ang nagpapatakbo ng tindahan sa ating islang Milisan, ayaw tayong pumalaot dahil mawawalan sila ng inaabuso. Lahat gagawin nila para pigilan ang ating pagtawid sa kabilang pampang.
Sasabihin nilang pareho lang naman doon. Wala naman talagang pagbabago doon. Itatali nila tayo sa dawon. Bubutasan ang ating mga bansa, ang ating bangka. Makikipagkuntsabahan para iligaw ang ating biyahe. Ang totoo po, hindi naman ako ang kinokontra ng mga ito. Kundi ang taong bayang nakikinabang sa tindahan. Kontra sila sa magsasaka sa Iloilo na mahigit 50 taong nangarap ng maayos na irigasyon at ngayon ay nakikita ng ginagawa ang Halaur Multipurpose River Project. Kontra sila sa napakaraming estudyante hindi na kailangan magsiksikan sa mga classroom. Kontra sila sa nagkatrabaho dahil nasanay ng tester. Kontra sa mga maagang naililikas sa panahon ng bagyo dahil sa pinahusay na pag-asa. Kontra sa mga informal settler na nailayo sa panganib dahil sa programang pabahay. Kontra sa mga maralitang libre ng nakakapagpagamot sa pampublikong ospital. Kontra sa mga sundalong may modernong kagamitan kaya mas may kumpiyansa ng ipagtanggol ang bansa. Kontra sa mga moro at katutubong abot tanaw na ang kapayapaan. Mga boss, kontra po sila sa inyo. Ang totoo po niyan, wala pa tayo sa pwesto, inaatake na tayo. Sanay na tayong sinulubong ng negatibong komentarista sa almusal, pang-alipusta sa tanghalian, insulto sa hapunan, may intriga pa bilang midnight scam. Ngayon nga pong Pangulo ako, tuloy pa rin ang mga kontra sa pagbabago. Sa tingin ko, maski sa pagbabago sa pwesto, hindi pa rin sila titigil. Naalala ko po ang isang matandang babaeng nakausap ko dati sa kampanya. Ang sabi niya sa akin, Noy, mag-iingat ka, marami kang makakabangga. Totoo ang kanyang babala, pero buo ang loob kong kaharapin ang mga nakakabanggang nito. Dahil alam ko, ilan lamang sila at di hamak na napakarami natin. Mas malakas po tayong mga handang makisagwan tungo sa pagbabago. Magtatagumpay tayo sa labang ito dahil tayo ang nasa tama. Nangarap tayo, nagsimula tayo, nagsikap tayo, nakabuelo tayo at ngayon umarangkada na nga po ang Pilipino. Lalong magiging sulit ang pagod at sakripisyo natin kung itong nasimulan natin ay tutuloy po ninyo. Kayo ang haharap sa sangandaan. Kayo ang magpapasya kung magtutuloy ang pagbabago. Tandaan lang po natin, ito ang aking ikalimang sona. Isa na lamang ang natitira. Sa 2016, pipili kayo ng bagong pinuno ng ating bayan. Ang sa akin lang po, para ipagpatuloy at mas mapabilis pa ang pagbabagong tinatamasa ng ating lipunan. Iisa lang ang batayan sa pagpili ng papalit sa atin. Sino ang wala ni katiting na dudang magpapatuloy sa transformasyong ating isinasakatuparan? Kayo po ang boss. Kayo ang lakas. Kayo ang gumagawa ng pagbabago. Kaya kayo rin ang magpapatuloy nito. Nasa sa inyo kung paanong isusulat sa kasaysayan ang mga panahon ito. Maaari itong maalala bilang tuktok ng ating tagumpay. Bilang magandang simula ay nasayang lang. Pero mas maganda kung di hamak. Kung maalala ang mga nagawa natin bilang simula pa lang
ng ating mahabang paglalakbay tungo sa katuparan ng mas matatayog pang pangarap. Noong minungkahi po ng ilang mga grupo na ako'y tumakbo, ang sabi nila sa akin nun, hindi namin inaasahan na lutasin mo lahat ng problema ng ating bansa sa loob ng 6 na taon. Pero simulan mo na sana. Nakita naman ninyo kung saan tayo nanggaling. At nakita naman ninyong lampas-lampas sa ating mga pinangarap noong simula ang tinatamasa natin ngayon. Pinapanday na natin ang sistema kung saan talagang patas ang laban. Kung saan ang sumusunod sa patakaran ay nakakarating sa nais ng parawanan. Kung saan may tunay na kompetisyong nagbubukal ng pagkakataon at malawakang kaunlaran. Kung saan ang lahat ay may kakayahang panghawakan ang sariling kapalaran. Aabot kamay na ang 1,000 ng kayang sumalo, umarga sa mga nasa laylayan. Kung saan ang bawat isa ay kumikilala sa kanyang tungkuling sa kapwa at sa bayan. Kung saan tuloy-tuloy at walang hanggang ang pakikiambag at sama-samang pag-angat ng sambayanan. Papalapit na po talaga tayo sa minimiti nating kinabukasan. Kung saan naghahari ang katarungan at tunay pong walang